Magandang lalaki ho ako. Sana all. Magkasuklay nga yung buko. Magandang gabi yun. 9:41 is our time. Ito si Brother June Bunaag. Nag-aanyaya sa inyo. Samahan kami hanggang mamayang alas 11 ng gabi. It's a Thursday, 29th day of August. Konti na lamang po. 2 araw na lang. Tapos na ang Agosto. Hanggang 31 ng August, di ba? Oo. Tapos ng Agosto. Tapos September na. Pagdating ng September, mag-uunahan na ang ibang mga radio stations ng pagpapatugtog ng mga Christmas carols. Nauna kami sa inyo. Samahan niyo po kami. Pag-usapan natin ang ilang bagay na may kinalaman sa ating buhay. Pag-usapan din natin ang buhay ng may buhay. Ang problema ng ating mga letter senders, mga liham kasaysayan, mga tawag sa telepono, at siyempre sa ating Pes-to-Pes, hirit ni Dr. Love. Tayo po'y napapakinggan sa 92.3 Radyo 5 True FM sa buong Mega Manila. At tayo po'y kasabayan napapanood at napapakinggan din sa Facebook page ng 92.3 True FM. Kaya po, ay yung mga Pilipino sa labas ng ating bansa ay nakakasubaybay din po sa ating programa. Pakishare na rin po ang ating live stream ng ating episode ngayong gabi. At syempre po mga kapatid, i-follow, like, and share ang ating social media accounts. Ito po ay at Radyo 5 True FM sa X na dating Twitter, Threads, Instagram, Facebook, at TikTok. Huwag kong kakalimutan to subscribe the Radyo 5 True FM YouTube channel. At para naman po sa mga nais maging bahagi ng ating programa at magbahagi ng kanilang mga liham, kasaysayan at kwento ng buhay, maaari kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger or dili kayo tumawag po kayo sa ating hotline sa 863-15788 at 8631-6674. Kasama ng ating buong production staff sa paumuno po ng ating producer si Jake Bacod. Itatawid po tayo hanggang mamayang alas 11 ng gabi. At kung kayo'y medyo nag-aantabay sa mabuting balita, medyo may kahabaan ang ating ebanghelyo sa araw na ito. Matatapos tayo bukas ng alas 4 ng umaga sa haba ng ating ebanghelyo. Dahil po ngayon ay espesyal na araw, ngayon ay kamatayan, martyrdom ni San Juan Bautista. Ito lamang po ang dalawa lang sila. Dalawa lang santo ang nagsa-celebrate ng birthday at ng kamatayan. Ang Mahal na Birhen, una, ang kanyang birthday September 8, at ang kanyang Assumption to Heaven, Body and Soul, August 15. Wala nang ibang santo maliban kay San Juan Bautista, the greatest prophet of all. San Juan Bautista, isineselebrate natin ang kanyang kaarawan on June 24, the day after my birthday, at ang araw ng kanyang kamatayan o martyrdom ngayong araw na ito, 29th of August. The beheading of John the Baptist. Pinaputol ang ulo ni San Juan Bautista. Kasi masyadong matabil ang dila ni Juan Bautista. Kasi si Haring Herodes, ibinulgar niya ang baho ni Haring Herodes dahil itong si Haring Herodes may kakapalan ng apog dahil wala pang Dr. Love nung araw, nakikisama po dun sa kanyang hipag, asawa ng kapatid niya na si Herodias. Can you imagine? Asawa ng kapatid mo, tapos nakikipag-live-in ka sa kanya. Sabi ni San Juan Bautista, magsisi ka, Herodes. Napakalaking kasalanan ang ginagawa mo. Kung nabubuhay kaya si Haring Herodes ngayon, ano kaya ang masasabi niya sa ibang mga nagtatrabaho sa ibang mga television stations sa entertainment industry na tila baga parang ordinaryo at pangkaraniwan na lamang sa kanila ang mga lunya ng mga talento ng mga batang lalaki? Ay, nakalaking kasalanan. Narito
At atin pong tunghayan ang mabuting balita sa araw na ito. Kailan mo kaya matatanto? Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Huwebes, 29 ng buwan ng Agosto, araw ng martyrdom o kamatayan, pagpugot ng ulo ni San Juan Bautista. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa ika-6 na kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Marcos, talata 17 hanggang 20. Si Herodes mismo ang nagpahuli at nagpabilanggo kay Juan dahil sa kagustuhan ni Herodias. Ang babaeng ito ay pinakasalan at kinakasama ni Herodes, bagamat ito'y asawa ng kapatid niyang si Felipe. Sapagkat laging sinasabi ni Juan kay Herodes, labag sa batas, nakasamahin mo ang asawa ng iyong kapatid. At dahil dito si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan at ibig niya itong ipapatay. Ngunit hindi niya ito magawa sapagkat alam niyang natatakot si Herodes kay Juan. Itinuturing ng hari na si Juan ay taong matuwid at banal at sinisikap niyang huwag itong mapahamak. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan kahit labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Subalit nagkaroon din ng pagkakataon si Herodias na ipapatay si Juan nang sumapit ang kaarawan ni Herodes. Si Herodes ay nagpahanda ng malaking salo-salo at inanyayahan niya ang kanyang mga opisyal, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Nang pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw, labis na nasihan si Herodes at ang mga panauhin, kaya sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo ang anumang nais mo at ibibigay ko sa iyo." Naipangako rin niya sa dalaga na ibibigay niya kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihingin. Kaya't lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, "Ano pong hihingin ko?" "Ang ulo ni Juan na tagapagbautismo," sagot ng ina. Mabilis na nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari at sinabi niya, "Ang nais ko ay ibigay niyo sa akin ngayon din ang ulo ni Juan na tagapagbautismo na nakalagay sa isang pinggan." Labis na nalungkot ang hari, subalit dahil sa kanyang sumpang narinig ng mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang kawal na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod nga ang kawal at pinugutan niya ng ulo si Juan sa loob ng bilangguan. Inilagay niya ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman yun ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Alright, medyo mahaba ang ating ebanghelyo pero napakaganda ng ebanghelyo, no? So in other words, yung mga pangangalo niya pala ngayon, nung araw pa yan, parang panay Herodes, yung mga nangangalon niya, yung mga may asawa na
nakikipagtalik pa rin sa iba. Nasa loob Bakit ganyan? Ay, tandaan natin, ang Sodom at Gomorra ay sinunog, pinugnaw ng Diyos. At huwag niyo sabihin sa akin na hindi nag-exist ang Sodom and Gomorra hanggang ngayon. Matatagpuan niyo ang Sodom and Gomorra pag sumama kayo sa amin sa aming pilgrimage sa Holy Land. Pinupuntahan po namin yan, Sodom and Gomorra, at meron ka pa diyang makikitang mga bakas ng pagkasunog nung araw. Yung mga bato na asupre, yung ginamit ng Diyos na bato na nag-aapoy, meron pang nakukuha hanggang ngayon. Yan. At ngayon, walang anumang nabubuhay kahit na halaman dyan sa Sodom and Gomorra. Isinumpay ang lugar na yan. Arsha, sige. At ko pa maikukwento. Magtanong kayo sa akin, kukwento ko sa inyo. In the meantime, atin pong panoorin ngayon ang itinampok kaninang umaga sa palatuntunang face-to-face, programang face-to-face sa TV5 mula Lunes hanggang Biyernes, 10:15 to 11:15 in the morning. At syempre, meron po itong replays sa Signal TV 1PH, Channel 1 mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. At kung magkukomento po kayo hinggil sa inyong mapapanood, magpadala po kayo ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya po mag-comment sa ating live stream. Panoorin po natin ang ating episode ngayong gabi ng ating Pest to Pez, hirit ni Dr. Love, at nang mag-init na naman ang ulo natin. Narito po ang titulo ng ating episode ngayong gabi, Pag-ibig ang pinang-boundary niya. Uy, ang galing nun ha. May sukli ba yan? Pag-ibig ang pinang-boundary niya. Panoorin po natin. Narito. Kuya Kalbo, ano ba ang problema at nandito ka ngayon sa face-to-face? Yung kasama kong nag-sidecar, nakiusap sa akin na sarang muna mabiyahe. Ito namang operator ko nagalit-galit sa akin dahil nga raw yung boundary, hindi ko raw ibinigay. Natutulog ako nung araw na yon at binubulabog ako ng operator ko dahil hindi nga raw ako nag-boundary. Sabi ko sa bossing, inagaw po sa akin ng kasama ko yung siya raw muna mabiyahe. Dahil nakiusap sa akin, pinag-boom sa yamot ko, inaawol ko ng si Jerry, na sa yamot ako dahil pinagbumura nga ako ni operator ko. No, sa yamot ko, Okay, teka Kuya Kalbo ha, ulitin natin. Ikaw dapat ang mamamasada. Ako po sa mamamasada Kinuha nitong si nakiusap sa akin Joseph. si Jerry. Si Jerry nakiusap sa'yo na siya muna mamamasada. Opo. So, ano nangyari? Hindi nagbayad ng boundary si Joseph. Ako sisingilin po sana ng boundary. Sabi ko, hindi po akong bumiyahe. Si Jerry po doon. Ikaw nagalit ko yung sinisingil ng operator ko dahil kinukuha yung boundary. Bakit ikaw ang pinipilit na magbayad? Sinabi mo na nga, hindi ikaw yung bumiyahe Hindi nun. ko alam bakit mo gano'n nangyayari. Hindi mo alam. Pero totoo yan. At natanggal ka pa sa trabaho. Hindi po. Nagtalo muna kami nung karelyebo ko. Sabi ko, bakit ganon ang nangyari? Hindi mo sinasabi kay bossing na ikaw po na mabiyahe. Ako tuloy sinasabon ka ako. Okay. Ako, munti kong masuntok ako Sabi ko, kung ganyan-ganyan lang hindi bastusan yung ginagawa mo sa pag-ano Oo. Hindi, mahirap talaga na bakit naman itong si Jerry ay hindi niya inako na magbayad ng boundary, siya ang ano nangyayari? Hindi ko nga alam Ang mahirap pa ron, parang mas lamang siyang bumabiyahe araw-araw dahil sa loob ng isang linggo, dalawang beses Pero lang bumiyahe. Pero nakakapagbiyahe ka pa, Kuya Kalbo. Nakakabiyahe pa ako sa loob ng isang linggo, dalawang beses lang, lamang siya. Pero ako talagang pinaka-regular na bumabiyahe. Magkano ba ang kinikita per day ng, ano ba ito, pedicab? Pedicab po, Pedicab. Magkano ang kinikita nyo sa isang araw? Minsan kumikita pa, pagka mag-whole day ako, maabot ko ng mga pagmasipag ka, maabot mga 500 o mahigit pa. Talaga, gano'n na ang pedicab? Magkano boundary? 80, ang boundary ng... Hindi na masama. Labas na boundary doon, no? 500. Oo, pero talaga nakakapagod mag-pedicab. Kailangan, wala kang vision yan dahil nakakahingal yan. Pero doon nga sa nalaman namin sa research ay sinapak mo si Jerry. Ayun nga ako nangyari, nadasapak nga ako Dahil nga gawin ang ginagawa sa akin, dahil nangaagaw ng biyahe, lamang siya. Ako ang regular So doon. nagpang-abot kayo? Napang-abot ho kami. Nagpabarangay na ba kayo? Hindi nga ako, hanggang ngayon pa nga ako, nag-iilagam pa rin kami dalawa So anong sabi nitong inyong operators? Ano ba pangalan ng operator nyo? Si Big Mama po.
Big Mama. Pero bago tayo mapunta kay Big Mama, siya ang kapwa sidecar driver na dahilan daw kung bakit tatanggal sa trabaho si Kalbo. Totoo ba ito? Jerry, pasok! Kuya Jerry, anong nangyari na ikaw ang rumelyebo ng araw na yon pero hindi mo binigay daw ang boundary? Totoo ba ito o hindi? Masyado na iba na yung dating niya eh. Talagang sinugod niya na agad ako eh. Kaya hindi na ako nakapagsalita ng maayos sa kanya. Okay, teka, ano ba ang nangyari nung araw na ikaw ang rumelyebo? Nauna ibigay ho mo? yung galit ho ni Big Mama ho sa kanya. Dahil hindi ko naibigay kay Big Mama yung boundary agad. Kaya. Tapos itong si Big Mama, pinausukan na to ng galit, kaya parang Opo, manok ng ganun galit na lumapit sa'yo. Oo. Babanatan na agad ako eh. Totoo ba to, Kuya Kalbo? Hindi may relasyon siguro yung dalawang yan. Kaya ganyan lamang sa akin biyahe yung dalawang yan. Kaya ako lamang ang biyahe niyan sa akin. Kaya may relasyon dalawang yan. So ngayon, mamaya na tayo sa relasyon. Naibigay mo ba ang boundary, Jerry? Naibigay ko naman ho, kaso huli na ho. Huli na, bakit na anong Kasi nanghuli? ito ho sinugod na ho agad ako eh. Galit na sa akin eh. Nasuntok nga niya ho ako eh. Okay, so ikaw daw, Jerry, ay pinagmamalaki mo na favorite ka ni Big Mama? Totoo Hindi ba to? naman ho, sinasabi niya lang ho, yan eh. Kung ano-ano mga sinasabing chismis dun eh. Pabor na pabor pa talaga may relasyon dalawang yan. Talaga kaya ako May relasyon, wag na nating patagalin, Jerry. Hindi ho, Meron totoo ba kayong yun. relasyon ni Big Mama? Hindi ho, totoo yun. Hindi. Sa akin yan. Bakit mo nasabi ito, Kalbo? May mga narinig ka bang... Ang ko na bumabiyahe eh. Bakit eh? Hindi ako lang regular dun. Ito lang pinapaboran eh. Regular ako dun eh. pero may asawa ka ba, Kuya Jerry? Opo, may asawa po ako. Okay, may asawa siya, Kuya Kalbo. Bakit biglang tila bagang ikaw ay naging judgmental? Siyempre araw-araw tayong kumakain. Siyempre, kailangan ko rin mamasada. Kaya napag-isipan mo. Ganun na lang ko sa kanya. Galit ko sa kanya dahil Boss ako Kalbo. regular biglang siya nababiyahe na naman. Big Mama, magandang umaga sa iyo. Naranasan ko na rin ang umibig. At pagising mo pa lang sa umaga, pag inuunan ka pa, makikita mo na yung mukha ng crush mo doon, ano? Hanggang sa gabi. Kung sakali man na si Big Mama ay ma-in love kay Jerry, ay normal yun sa kanya dahil patay na yung kanyang asawa. Naghahanap din siya ng, magbibigay sa kanya ng atensyon. Kay Jerry, ang sarap ng feeling ng isang lalaking maraming nagkakakrush sa'yo. Dahil siguro, maganda lalaki, di ba? Hindi naman natin masisisi si Jerry dahil innate na sa kanya yung pagiging magandang lalaki. Di ba? The problem here is yung mga empleyado ni Big Mama. Si Big Mama, pag meron siyang negosyo at ang gusto niyang makasama doon sa negosyo niya, yung mapagkakatiwalaan niya na mag-aalaga din doon sa kanyang properties, sa kanyang mga investment. Unfortunately, kay Kalbo, ang sabi ni Big Mama, hindi ka ganun kasikap na mag-alaga sa kanyang mga ari-arian. Yan, di ba? So, maaring si Kalbo, in a way, ay nagsiselos dahil pinagkatiwalaan si Jerry naman. Dahil si Jerry, nakikita naman ni Big Mama kung paano mag-alaga doon sa kanyang ari-arian or property. Tama ba yun? Properties po. Properties. O kagaya ng tricycle. Kasi yun lang ang pinagkukunan niya ng hanap buhay. Kay Jerry, kung totoo Jerry, yung sinasabi ng mga kasama mo at sabi ni Francis, kinakat mo yung line ng mga nakapila. Ay kabastusan yun sa mga kasama mong tricycle boy. Kasi naghihintay sila at sa buhay natin, kailangan ng order. Kung totoo yun, kailangan natin ng order. Meron tayong batas, kahit sa traffico na sinusunod. Sa mga organizations, meron din tayong batas na ginagamit para orderly ang lahat, no?
At siguro ito ay mapag-uusapan ninyo later on. Ang akin lang sa inyo na tatlo, iisang lugar ang inyong pinagtatrabahuhan, doon din kayo magkikita-kita. Siguro malapit ng Pasko, tabi na natin yung samaan ng loob na yan. Bago matapos ang programa, magkamayan kayo and you start a new day, a new friendship para sa inyong pagsasama. Maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Wala pong anuman, Mama Carla. I miss you. 10:01 ang ating tumpak na oras. Kung sakali po na meron kayong komentaryo sa inyong napanood ngayon, maaari po kayo magpadala ng inyong mensahe sa ating Dr. Love Facebook Messenger or sa ating live stream. Pwede kayo mag-comment o pwede kayo tumawag sa 863-15788 at 863-16674. Babalikan ho namin ang mga comments ninyo pagbabalik ng ating programa, ating oras, ganap na ang alas 10:02 ng gabi. Alright, ang oras natin, ganap ng 10 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi. Ngayon ay 29 na po ng buwan ng Agosto. That means 2 days na lamang po matatapos ang buwan. Ang bilis ng panahon, di ba? 2 days na lang tapos ang August. Pasok ng September, October, November, December. Pwede namang agahan ng bigay ng 13 months. Merry Christmas! Diba? Hindi ko lang alam kung saan ko ilalagay yung... Kasi naman sinabi ko na sa management, huwag akong bigyan ng 15th month pay. Tama na yung 13th lang, di ba? Mapilit sila eh. Saan ko ilalagay yun? Sana hanap na lang tayo ng mga charitable organizations, ano? I-treat ko na lang ng pansit si Jake. Ay, naku, ito ang ilan sa mga nag-text sa atin. Maaga pa naman. Mahabang kwentuhan natin. Very interesting kasi itong ating topic ngayon na ating panauhin. Patingin lang natin ang magandang gabi. Buhat sa Bulacan, pa-shout out daw si Michelle Legaspi Lucero. Magandang gabi kay Michelle. Alani Hungko, na regular na mga nanonood po sa ating programa from Kuwait. Maraming mga Pilipinong nasa labas ng bansa ang palagi nanonood sa ating programa. Ang ating kaibigan since 1997 ang magsimula ang Dr. Love Radio Show sa Radio Veritas. Nandun na si Chato Sakluti. Hanggang ngayon nakikinig pa rin sa atin. Maputi na ang buhok niya, pero nakikinig pa rin sa programa natin. Sally Estabilio Rogeria, magandang gabi sa gwapong-gwapo naming Dr. Love. Alam niyo, si San Juan Bautista pinutulan ng ulo ayon sa gospel natin dahil ayaw niya ng sinungaling, no? Ayokong paniwalaan itong sinasabi ni Sally Estabilio na ito. Sally Estabilio Rogeria. Gandang gabi po, gwapong-gwapo naming Dr. Love. Sana parang lumalabo ang paningin ko kasi pag binabasa ko yan, ayoko namang masagwang itsura namang hindi ko basahin yung mga text messages. Pagbibigyan ko na si Sally. Sally, maraming salamat. Kung iyan ang iyong pananaw, sabi mo, pakilakas lang ang microphone ko. Gwapong-gwapo raw po si Dr. Love. Itong technician ko si Rom, mainggitin to eh. Pagka sinasabi ko yung gwapo, inihinaan yung microphone ko eh. Ba't ganun? Okay. Marvin Riabad ng North Caloocan. Magandang gabi. Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Ay, naku, nagluluha na naman ang aking mata. Pag kayo umabot sa edad na 74, magda-dry eyes na kayo. Mel Quito Bala, good evening and happy listening. Herbert Gaor, si Sally Rogeria, umulit naman. Shout out naman sa ate ko, kay Trinidad Rogeria Coloma sa Cagayan de Oro, at sa family Hidalgo, at sa kuya ko kay Estelito Rogeria ng Guadalupe. Merry Christmas in advance. Virginia Bawa Colinares, Emma Esparagoza Demin. Good evening. Lance Abilion, ang ating spoken word artist from Sampaloc, Manila. Julieta Zugitan. Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna. Lina Ho ng Plaridel. Yek Lopena ng San Pedro, Laguna.
Lori Feria Flores ng Pasay, Ricardo Tancueco, Angelita Banataw, and Engineer Mercy Santos ng Pasig City. Yung iba mamaya na lang po. Kasi meron tayong panauhin ngayon. And very interesting to, marami akong tatanong sa kanya. Ang ating guest ngayong gabi, mga kapatid, ay isang heritage storyteller. Uy, bago yan Heritage storyteller. Parang na-interest ako. Parang gusto kong yung daytime ko, dahil tulog lang ako ng tulog sa bahay, parang gusto kong bago ng venue ng trabaho. Heritage storyteller. May mga alam akong story o di ba? Pero karamihan religious. Ito kailangan heritage history, di ba? Anyway, mapag-aaralan natin yan kung malaki ang kita. Alamin natin mismo buhat po sa founder ng Walking with the Manila Maharlika. Wow! Bago yun Walking with the Manila Maharlika. Hindi Maharlika, Maharlika. Let us welcome on Dr. Love Radio Show, J.R. Arelia. Good evening, J.R. Magandang gabi po. Good evening, Brother June. Parang napakabata mo. How young are you, J.R.? Ano lang po ako, 42 po. 42 na yung itsura mong yan. 42 ka na. Yes po. And you have been in the... Nasa tourism ka ba? I used to be museum guide po sa National Museum. National Museum. Apo, for 10 years po ako doon. Diyos ko. Sandali lang National Museum, nang mapuntahan ko yan, I was in grade 6. Maniwala ka. I was in grade 6 nang mapuntahan ko ang National Museum. Ano ang mga importanteng items na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas ang makikita mo sa National Museum? Yung malaking painting ni... Yes po, ni Juan Luna. Juan Luna, yung Spoliarium po. Spoliarium, oo. Sabi nila, Spolarium. Spoliarium, double L yun. Yes po, Spoliarium po. Maganda yun. Isa lang yun, Ano pa yung mga popular doon? Yung painting din po ni Hidalgo, no, Felix Resurrection Hidalgo, yung assassination of Governor General Bustamante. Mm-hmm. Yun po yung nasa harap ng Spoliarium. Also, a very big painting. And then, marami pa pong mga works of art. Kagaya ng mga national artists natin, sila Fernando Marsolo, Botong Francisco, Carlos Botong Francisco, sila Guillermo Tolentino. Nandoon. At saka mga trabaho din po ni Jose Rizal, may mga works of art din po siya doon. Really? Naipon nyo yan doon, pagpasok ba sa National Museum, may bayad? Libre po. Libre po ang entrance po sa National Museum. Are you kidding? Talaga? Libre? Since 2010. Saan ang parking doon? Doon po sa National Museum of Fine Arts, meron po doon na provided for the viewers. Although since sobrang dami po minsan na mabisita, lalo na sa weekends. So medyo parang siya, first come, first serve po yung nangyayari. Okay. So what time does it open? 9 a.m. po, nag-open 9 a.m. yung So dapat mga alas 8 pa lang nandun na nakapila ka na. Ang National Museum natin ay ang dating building ng... Senado Congress, po. Senado? Old Congress and also Old Senate building. Oo. Dati magkasama po sila doon. Right. Oo. Okay. So, ano ang trabaho ng heritage storyteller, JR? Bali po nung 2020, I decided to go freelance para makapagbigay po ako ng tour guiding para sa aking mga sariling bisita ko na po. Mm-hmm. And then when you say sariling bisita, ito yung mga all through the years mga naging tawag dito, naging kaibigan mo na nagfi-frequent sa mga museums. Mga meron po mga dati kong clients, mga dati kong connection. Okay. During that time na nasa museum pa ako dati. Pero ngayon po mas marami po mga bagong mga kaibigan, bago kong nakilala. Okay. What I do, naglalabas po ako ng information online sa social media. And marami pong nagre-respond. At ngayon po, sobrang dami na po ng mga naging bagong connection ko and bagong friends. Okay. What is a heritage storyteller? Iba ba ito kaysa doon sa tour guide? Kasi ako sanay ko sa mga tour guides sa iba-ibang bansa. Ano yung storyteller, heritage storyteller? Ngayon ko lang yan nadinig.
Opo. Kasi po nung I decided na mag-independent ako, naisip ko yung tour guiding po kasi it could be very broad. Kasi pwede kang tour guide sa nature, pwede kang tour guide sa historical sites, and then pwede ka rin sa museum, kagaya ko po, museum guide po ako before. Pero ang ano ko po kasi, ang focus ko ngayon bilang heritage storyteller is the storytelling itself. Para kapag may bisita ka, ang kanilang may experience ay para silang nanonood ng isang buong story from start to finish. In a way, parang ibinabalik mo sila doon sa kahapon, doon sa sa pangyayari. Po. So, mas matagal yan kaysa doon sa trabaho ng ordinaryong tour guide na ituturo lang sa'yo kung ano mga nangyari dito sa lugar na ito. Pero sa'yo, may story. So, mas effective, mas malakas ang impact nito sa mga estudyante. Yun po ang gusto kong ibigay na sa kanila experience. Okay. And then nung nag-decide po ako, sabi ko, what should I call ang ginagawa ko? Naisip ko po na it's basically storytelling in the context of heritage. Kaya ko po parang nabuo yung historical, ganyan. Yes po, historical, although not only historical kasi when you talk about prehistory, ayun man po yung mga artifacts natin and also yung mga fossils which is also found in the museum. And then meron din na tungkol sa science, yung pong sa natural history. Marami kang pinag-aaralan dito. Very broad po. All through the years, yung pag-stay mo sa National Museum, marami ka na natutuhan doon, di ba? Yes po, multidisciplinary po kasi ang institution, kaya po nakakatuwa po talaga yung experience ko doon, very enjoyable po. So how is it now, as a heritage storyteller, ilan kayo dito sa Maynila lang muna na heritage storyteller, o ikaw lang ang nag-iisa because you started it? Apo, yung for me, yun po yung isa sa sinimulan ko po nung 2020. When I decided to go freelance, sabi ko nga, ang aking pangalan for the, kumbaga yung sinimulan ko na startup, Walking with the Manila Maharlikha. Or yung kumbaga yung WWTMM. Okay. And then yung ano ko po, yung pinakang occupation ko po, ay dati ako ay museum guide when I was still an employee. So sabi ko, I wanna try something else na kumbaga occupation, and yun po yung ginawa ko. I decided to call what I do as heritage storytelling. What gave you the idea to resign and put up your own business? Kasi po ang nakita ko when I was with the museum, I was so happy kasi parang at home ako doon sa galleries, at home ako sa museum itself. Pero there would come a time na since 10 years na ako doon, parang tumitingin na rin ako, saan pa kaya ako pwedeng mag-expand? Para mag-grow, di ba? Yes po, saan po ako pwedeng magbigay pa ng tour, and may iba't iba pang areas na heritage sites sa Manila din po. So ngayon, kadalasan, dito sa Manila, ilang museums meron dito? Madami po, sobrang dami. Merong private museums. Like Ayala Museum, yes, di ba? Okay. Sa buong NCR po, sobrang dami, at yun po yung nakakatuwa. And then meron din na family museums. And then bukod pa yung mga shrines at saka yung mga ancestral houses. Ay, kasama rin yan. Na pwede rin po siyang, parang mini museum din po ang So what do you do? Halimbawa, may isang pamilya na nag-communicate sa'yo, sabihin sa'yo, JR, we want to go to Ayala Museum, pero alam namin sa Ayala Museum meron mga tour guides doon, di ba? Pero gusto namin ikaw magbigay para yung heritage ba, maikwento mo sa... Iba yung style mo kasi, no? Parang mas madaling ma-absorb yung information. So what do you do? Pag sinabi, I want to go to Ayala Museum, dadaling ko ang isang buong klase ko doon, halimbawa. Anong gagawin mo? You'll coordinate with Ayala Museum? So far po, ang experience ko pa lang, sa Manila pa lang po. So kung ang background ko dati ay National Museum, so sometimes they would request me, kunyari sa Intramuros po, at saka yung sa San Agustin Museum inside Intramuros. So ginagawa ko po, pumupunta ako doon some days before, nag-scout po ako. Pinag-aaralan ko din yung galleries, another learning, which is yun naman po talaga yung gusto kong gawin. Hindi ka pa gumagawa ng gulo niya, ng away niyan? Dahil if you go to other museums, like, for example, San Agustin Church, di ba? Meron sila diyan mga tour guides, di ba? May mga tour guides sila diyan, meron mga nagtuturo ng mga, hindi ba sila na-insecure sa'yo pagka ganon? So far naman po, when I go there,
free, ano naman po sila, very accepting naman po sila kasi Oo. magkakasama naman Kilala po kami ka. sa Heritage. Opo, yung iba po doon sa Intramuros mismo at saka doon na rin po sa Manila area, mga nagiging kaibigan ko sila. In fact, sila rin po yung minsan nag-reach out sa akin at Oo. namamasyal po kami Well, that's bilang very bisita good. sila. But are you guys being controlled by the Department of Tourism? Opo, Department of Tourism po for the tour guides. In Oo. fact, may invitation po ako sa Department of Tourism via email na makakapag-training po for, I think, ang tawag nila doon ay community tour guide. Oo. For 1 week po yun. Okay. Tapos, naghihintay na lang po ako ng schedule kung kailan po kami matutuloy for the training. Yung ba mga kagaya mo, may mga license yan from the Department of Tourism? Yung license po, Department of Tourism po yung nagbibigay. Oo. But first, you have to have experience. Yes, And you yes. have to have the background. Oo, Opo. may mga seminar yan. Tapos may sa Israel, sa ibang bansa, sa Paris, yung mga pinupuntahan ko, siyempre, mga tour guide ang kakwentuhan ko ron, di ba? Mga katabi ko sa bus yung tour guides. Dumadaan sila sa mga seminar and mga tests, examinations and everything para pagkuha ng license. You cannot, especially doon sa Paris, sa Italy, hindi ka pwedeng mag-tour guide doon wala kang lisensya. Lagi nakasabit dito yung lisensya mo, no? Hindi pwedeng kailangan lisensyado ka. Yes po. Ganun ba kahigpit dito sa atin o dito sa atin masisino lang na may alam na istorya? Itong bahay ni Jose Rizal, ito ay itinayo ng mga panahon ng Kastila nung Ako naman po, so far for my experience, yun nga po, pinadalhan po ako nila ng invitation. Oo. And then, positive naman po at yung binigyan ko sila din ng na application form ko. At sabi nga nila, kumbaga padating na yung schedule. Siguro dahil rainy days lang ngayon, kaya siguro po, kumbaga hinihintay lang nila na matapos yung rainy days na weather. Negosyo nyo, seasonal yan Kasi, no? opo, lalo na pag outdoor store po kasi, mahirap pong mag-conduct ng tour guiding sa But I outdoors. think the Department of Tourism should take care of tourist guides, yung mabigyan ng lisensya talaga. Hindi lang yung basta-basta nakakuha ng mga tao, nakadampot ng tao dyan sa Fort Santiago, tour guide na siya bigla, di ba? Kailangan maprotektahan ang mga turista, maprotektahan ang local tourists, at mabigyan din ng incentive siyempre yung mga tour guides, ano? Hindi nakainom ka lang ng Hinebra, naging tour guide So, bigla. meron naman po sila, may screening process at saka may application process. Oo. So ngayon, sino-sino, anong klase ang mga kliyente mo? May mga high school students ka ba? May mga kliyente ka ba from mga elementary schools? Ever since po na nag-independent na ako, mga families, minsan senior citizen na mag-asawa, mamasyal po sila, nagde-date sila sa museum galleries. And then minsan may independent din po. So yung aking pong kasing tour guiding, meron siya na public tours. So this is open to everyone. Like Fort Santiago. Opo, Fort Santiago, and also there are 3 museums po kasi yun talaga yung kumbaga yung pinakang background ko. National Museum of Fine Arts, National Museum of Anthropology, at saka National Museum of Natural History. Yun po yung talagang, kumbaga yun yung mastery ko. So, at napakarami rin ho na sobrang interested na mamasyal doon. May mga empleyado ka na ba, JR, na katuwang mo para mag-attend sa mga nag-inquire? So far po, wala pa po. So, kami lang Ikaw po lang kayo lang kami ng mag-asawa? wife ko po. Opo, si Marian po. Kami dalawa po. Kayo lang dalawa ang nag-aasikaso ng negosyo nyo. Kayo rin ng tour guides. Kayo rin ng Heritage Chumachenes. Di ba? So, opo, Storyteller. parang work from home po ang dating namin. Na nagre-respond po kami sa inquiries. Pero gaano karaming grupo ang na-entertain ninyo in a week? Ano po? Pag summer. Wag pag Yes, rainy season. Kapag summer po, ang ginagawa po namin na public tours ay Sabado-Linggo. Tapos isa sa morning, isa sa afternoon. So sa Sabado-Linggo, makaka-tour po kami ng 4 na public tour na kahit sino pong gustong sumali, mga joiners, pwede po silang mag-join. And then marami po nagre-request din ng weekday na na public tour. Opo, so siyempre hindi ko naman lahat mapuno yung buong weekday kasi wala namang
yung karamihan po kasi ng mga visitors, available time lang nila talaga, Sabado, Linggo. Kaya po, I only give 1 day for public tour. Basically, this is during the Wednesdays. Pero kakayanin din ninyo na mag-entertain ng mga foreign tourists. Apo. For private, naman po yun, request. So, siguro dapat makipag-coordinate kayo niyan sa mga travel agencies. May nagre-reach out din po sa amin na mga travel agencies. Magandang negosyo to. Mamaya balikan ho natin si JR. Itanong natin sa kanya, magkano ang kanyang sinisingil kung, halimbawa, isang pamilya. Depende ba yan sa per head ba yan? Halimbawa, sasama ko yung mga apo ko. Pupunta kami sa Intramuros, Fort Santiago. Sasama ko yung mga apo ko at ako'y wala nang tiyaga na magbigay ng mga istorya sa kanila. So, ipagkakatiwala ko na lang kay JR at papanoorin ko na lang, papakinggan ko si JR. Pagkatapos ng tour, ako magko-comment, sasabihin ko, JR, hindi ko gusto yung sinabi mo. Mali ang diction mo doon sa ganyan. Mali ang pronunciation mo. Mag-ingat kayo sa akin pag ako naging customer nyo. Pero alamin natin sa kanya, magkano ang sinisingil sa grupo? Ano ba ito? Per head ba ito? Per family or something? Pagbabalik po ng Dr. Love Radio Show, oras natin 10:31. There was a time when I brought them to yung sa bahay ni Rizal sa Calamba, Laguna. And imbis na akong, tour guide din sila doon imbis na akong magturo sa kanila, ako na-impress doon sa mga nakita ko. So, hindi na ako nakapagturo, yung tour guide na lang ang binayaran namin, inabutan na lang namin. Actually, hindi naman naniningil yun. Pero kayo, magkano ang rate ninyo kung kukunin ng services ninyo ng, say for example, isang pamilya o ng isang klase sa eskwelahan? Ang ginawa po namin na, kumbaga yung style, pwede po kami mag-cater kahit na single guest. Kunyari solo lang siya. Minsan po kasi may mga ganong pagkakataon. Parang talo kayo doon. Yun po yung kumbaga yung, kasi po kami nagsisimula, we're trying to build our name. At saka at the same time, susubukan po namin hanggang kaya namin. So ang ginagawa ko po, ginawan ko po siya ng parang matrix. Na kung mag-isa lang siya, this is the certain bracket, and then habang dumadami po sila, nagkakaroon sila ng parang group discount, parang ganun po. Right. So kunyari po pag single location, mag-isa lang din siya, solo guest. Ang starting po namin ay 600 only for one guest. And that's how long? Normally po ang regular tour 2 hours hanggang 2.5. Ganyan 600, not bad. Bilang introductory price po namin. Oo. Kasi po,
when it comes to experience, mahaba po yung experience ko sa tour guiding. I'd like to believe that. Opo, since 2009 until 2019. Pero bilang freelance tour guide, yun po yung medyo beginner po ako. Oo. Kaya po, yun po muna yung ginawa namin, introductory This flight. is a very, very interesting job and business. I would suggest, yung kaibigan ko, si Edna Calleja, at saka si Eric Hernandez ng Multi-Destination Travel and Tours. Siguro magandang i-tie up natin itong ating panauhin ngayon doon sa mga pumapasok na mga Filipino, pumapasok na mga turista, no, from other countries na makasama doon sa itinerary nila. Kasi very interesting. So, dapat siguro makipag-tie up kayo sa mga travel agencies locally, no? Para malaman nila na merong services na ganito, no? And nasa inyo na yon kung paanong pag-uusapan ninyo para kumita rin sila, di ba? Ganun yun talaga eh. Sa, maikwento ko lang, sa ibang bansa, sa Holy Land, for example, sa Holy Land, sa Israel, tumatagal kami ng mga 1 linggo. Iisa lang sa bawat bus, meron kaming isang tour guide. Kasama namin yun the whole day. Oo. Hindi kami iwanan noon. So, pati tanghalian namin, nakapackage na yon, kasama siya. Tanghalian, normally mga tour guide na ganyan, libre sa mga restaurants yan. Pero kasama namin sila, hindi lumalayo sa amin yon. Protektado kami ng mga tour guide na yon. Dedicated tour guide niya po. Dedicated tour guide yon. Pero talagang may sweldo naman sila. So, ang humahawak noon, mga travel agencies, alam mo, sa Israel, yung mga travel agencies, sila nagpapasweldo dito sa mga guides na ito, no? Otherwise, meron silang mga tour guides talaga licensed by the government na yun lang ang gagawin nila. So, I'm just giving you an idea, no? So, dito sa atin, ang daming lugar dito na virgin pa na po pwede nating magamit sa negosyong yan. Napakarami po. Oo. Now, napag-uusapan natin itong heritage storyteller na ito. Bibigyan ka namin ng examination ng ating producer na si Jake Bakud. Sa mga nanonood po sa atin, pakikita namin sa inyo ni JR kung paano niya hinahandle ang mga turista, no? Local tourists, pagdating po doon sa kanilang mga destinasyon, halimbawa sa museum. We have, how many pictures do we have here? We have 3 pictures, and i-disregard mo lang ako, kunyari hindi mo ako kilala, no? Kunyari, customer mo ko, kliyente mo ko. Ituro mo sa amin at pakita mo sa amin, padinig mo sa amin kung paano maibebenta through heritage storytelling itong mga pictures na ito. Let's start with picture number 1. Okay. So yung nakikita po natin in front of us, yan po yung Smollarium painting na ginawa ng isang Pilipino na si Juan Luna. Isa po rin siya sa, kumbaga, kinikilala na bayani ng ating bansa. He painted this painting in 1884. He was only 26 years old at 8 months po siyang nagpipinta na mag-isa. Nasa Roma po siya nung ginawa niya ito. At this painting is recognized by the Philippine government as a national cultural treasure. Kaya po considered po siya as priceless o kayamanan ng ating lahi. Yan. At napakaganda po ng story niyan. Very legendary painting. He actually won the gold medal in the 1884 Madrid Exposition. Siya po yung kauna-unahang Filipino na na-recognize with a grand prize internationally, and it's in the field of painting. Ngayon po, napakarami ng mga Filipino na nanalo ng medals, no, internationally, just like recently sa Olympics natin. Si Carlos Yulo. Opo, at iba pa nating mga Olympians, may mga medals din po sila. But during 1884, si Juan Luna po ang nanalo ng gold medal sa Madrid. Question, JR, gaano kalaki ang Spoliarium? It's approximately about 8 meters by 4 meters po. Wow, ang laki. Napakalaki po. Opo. 8 meters by 4? Approximately po. Opo. Ano siya, larger than life talaga, parang billboard size po. And it was it painted in oil? Yes po, oil on canvas po. Oil on canvas. Yung medium niya po. Oo. Ang galing talaga nito. Actually, ang ginamit niya po sa Spoliarium na canvas was an old sailcloth.
Yung dati pong layag ng isang galyon. Oo. Opo, parang recycled material po yun kasi syempre yung mga artist gusto nilang makatipid. Oo. Kaya re-repurpose nila yung isang gamit na supposedly hindi na siya pwede sa galyon pero pwede pang gamitin ng artist. Paano tumatagal to? Paano protection ang ginagawa ng pamahalaan natin, ng National Museum? Para na-preserve yan? Sa mga bisita ko po, pag yun po yung napag-uusapan, yung conserving and preserving the works of art, lagi kong paboritong sabihin sa kanila na kung ang tao may doktor, ang mga works of art po and the artifacts as well, may mga doktor din po yan at mga experts na nakapag-aral po ng napakatagal na pagkadalubhasa para makonserve nila yung mga paintings, also the artifacts, at sometimes yung pati mga scientific specimen po, may kanya-kanya silang mga kumbaga specialization para mapangalagaan po nila at napakatagal din pong pag-aaral po ang kailangan doon. Very good. Alam, napunan niyo si JR pag nagsalita. Alam niyo sinasabi niya, no? Inuhuli ko eh. Hinahanapan ko ng butas eh. Alam niya yung sinasabi niya. That's very good. Okay. Let's look at picture number 2. Sabihin mo sa amin sa pamagitan ng heritage storytelling, what is in picture number 2? So, what we're seeing now is a painting by Felix Resurrección Hidalgo. He was a very close friend of Juan Luna and also Jose Rizal, member of the Ilustrados, kung tawagin natin. At ang title po ng painting na ito ay The Assassination of Governor General Bustamante. At actually, nangyari po ito sa Pilipinas mismo. Okay. In 1719, when the members of the clergy, mga Spanish friars, kasama na rin po ang mga parishioners, no, mga mamamayan, ay nilusob po nila ang Palacio del Gobernador. Kung saan nandun po, actually sa Intramuros po, meron pa ring building na Palacio del Gobernador. And this is the exact same area where the old palace of the Governor General used to stand. At doon po, sa pangyayari na yun, historical event na yun, napatay po si Governor General ng large mob of Filipino parishioners, but with the instigation of the Spanish friars. So this is also known in the past as the church versus the state painting, at pinapakita po dito kung alin ang mas malakas na entity during that time. And clearly, in the past, it was the church. Kaya po very controversial itong painting na to. It was never exhibited during the time that the Spanish colonial era, no? Pero yung mga Americans po, when they took over, presumably they liked the painting so much that they gave it a gold medal in the 1904 St. Louis Exposition. Wow, okay. So sino nga nag-paint ito? Si Hidalgo po. Si Felix Hidalgo. Resurrección Hidalgo. Okay. Iba no? Alam niya sinasabi niya. Naiinis na ako rito sa guest ko, ha? Masyado akong nasasapawan dito, ha? Okay. Yung pangatlong picture natin, napunan nyo kanina, Tagalog yung sa first picture, no? Yung Tagalog yung kanyang paliwanag. Yung pangalawa, nag-English na siya. Okay? Itong pangatlo, hindi naman siguro Spanish. Subukan natin Latin, no? Conversational Latin. Tagalog lang po. At saka Taglish. Mix. Okay. Ano ang paraan ng heritage storytelling dito sa ating picture number 3? Okay. So, ang nasa harap po natin ay isang work of art na gawa ni Roberto Fileo, also known as Bob Fileo. Ito pang title nito ay Tao-Tao, done in 1997. Actually, si Roberto Fileo po ay naging teacher ko rin siya sa High School for the Arts. Visual arts major po ako doon. Tinuruan niya po kami ng pagdodrawing ng human anatomy. Napakagaling niya pong artist at mabait po siya. Kaya po talagang very personal po sa akin itong work of art na ito. Ang pinapakita po dito ay tungkol sa Bagobo mythology, no? One of our Lumad peoples in Mindanao. At this is all about their hero, Lumabat, who found a way going up to heaven. Natagpuan niya po ang daan papunta sa kalangitan at doon po ay eventually kinilala rin siya na isa sa mga gods o isa sa mga bathala. At siya po ang kinikilala na pinakang magaling na bayani ng kanilang mga alamat ng mga Bagobo po.
And this is all about, marami pa po itong storya, pati yung mga family members niya are featured also at the back of the work of art, yung installation. Andyan din yung kanyang kapatid na si Wari. And actually, yung story po nito ni Lumabat and also his brother, his younger brother Wari, is all about pagiging masunurin sa mga gods, pagiging masunurin sa tinalaga nila na mga batas. Kasi kung hindi ka susunod sa kanilang mga utos, although very simple lang yung utos nila, meron nakarampatan sa iyo na parusa. Opo, at ganun po yung nangyari sa younger brother ni Lumabat. So if Lumabat was rewarded being one of the gods and also residence in heaven for all eternity, si Wari naman po, ang kanyang younger brother, dahil hindi siya sumunod sa patakaran sa langit, siya po ay bumagsak magmula sa langit, papunta po ulit sa lupa. At habang po siya bumabagsak ay napapalitan po ang kanyang anyo bilang isang mythical bird. Opo, kung saan hindi naman po siya namatay directly, pero nagpalit po siya magmula tao, naging mythical bird, at ito po ay part din ng alamat ng mga Bagobo people. Saan makikita itong work of art na ito? It used to be exhibited at the National Museum since 1997 pa po ito. Nung panahon na yun, teacher ko pa rin po si Sir Bob. At nababalitaan na po namin yun kahit nasa Makiling po kami. Nababalitaan po namin na may trabaho sa National Museum of Fine Arts. That's very good. And then when I was a new graduate nung 2009, nakita ko pa po ito personally na naka-exhibit sa National Museum of Fine Arts. That's very nice. And regrettably, nalipat siya ng ibang museum. Tapos ngayon, natutuwa po ako kasi itong photograph na ito po ay sa National Museum of Anthropology. Kung saan for a while, bumalik po ulit yung gallery yung exhibit ni Bob Fileo. For a while, naging temporary gallery din siya sa National Museum of Fine Arts. That's good, that's good. Well, anyway, ano ang mga upcoming events nyo, upcoming tours, at ibigay nyo sa amin mamaya yung contact details nyo? Opo, meron po kami actually every Saturday and Sunday. On weekends? Okay. Opo, yung aming public tour. Ang tawag po namin dito ay 3 museums, 1 guided tour. So, ang ginagawa ko po dyan sa loob ng isang hapon, lahat po ng bisita ko, this is actually a joiner's tour. Kahit sino po ay pwedeng sumali, pwedeng solo lang siya. And then kasama niya may isang family. And then kasama nila may isang couple. Tapos lahat po kami, sama-sama po kami na magtutour. National Museum of Fine Arts kami magsisimula. And then lilipat kami sa National Museum of Anthropology. And then magtatapos po yung tour namin ay sa National Museum of Natural History. All in one building? Magkakahiwalay po yan. At may kanya-kanyang malalaking building po yan sa sa around Luneta area. Okay. So paano yung sasakyan ng mga turista? So lang po ito, everything is walking distance from each other. Parang 5 minutes lang po ang paglakad, paglipat from one building to the next. So habang nagkukwento ka, naglalakad na kayo. That's very good. Saan kayo po pwedeng makontak ni Mrs. kung merong gustong kumuha ng services ninyo? Meron po kami sa Facebook, yung pong ginagamit namin, The Manila Maharlika Facebook page, at saka yung isa pa namin ginagamit, yung Walking with the Manila Maharlika Facebook page. Pwede po nila kami dong i-message, at nandun din po yung mga contact numbers namin. Pwede rin po nilang i-text or tawagan kung meron po silang inquiries regarding public tours or also booking private tours. Okay, that's very interesting. Ano yung buhaya na yung crocodile? Yes po, si Lolong? Si Lolong po yan. Si Lolong yan, oo. Opo. Na-preserve niyo rin si Lolong? Nandun po yung taxidermy specimen ni Lolong, yung kanyang skin, at saka yung kanyang skeleton. Bali dalawang scientific specimen po ang nasa natural history. Maraming salamat sa iyo, JR. At pakiulit nga ang contact number. Meron po kayong contact number na po pwedeng tawagan uli? Yes po, meron po. Yung contact number po namin ay 0927-136-8281. Pwede po nila kami dong i-contact via call, SMS text, or Viber, tsaka WhatsApp. Okay, 0927 136 8281. Hanapin ho ninyo si J.R. Arelia. Arelia po. Arelia. Yes po. Oy, J.R. Arelia. Arelia yan, hindi ano ha. Bago yung pangalan.
Si J.R. Arelia, Yes po. isang heritage storyteller at founder ng Walking with the Manila Maharlika. Sa mga parents, sa mga nakikinig ngayon, makipag-ugnayan kayo sa kanila para mas maging fruitful and productive yung inyong pamamasyal at sa mga alaga ninyo, mga apo, mga estudyante, mga elementary students po pwedeng samahan. Open na ba kayo? Halimbawa, gusto namin sa Fort Santiago, po pwede? Pwede rin po. Actually, pwede rin po natin gawin. Kunyari, two-part tour. Yung first half, pwede tayong sa Fort Santiago. Oo. And then if you wanna go directly to the museum afterwards, isang buong tour, one afternoon, pwede po yung ganun. Or also in the morning, pwede rin po. Ang per hour din, ang bayad yan. Kumbaga per location po Per ang location. ginagawa po namin. Okay. Opo. That's very good. Asahan mong tawag namin one of these days. Baka tawagan ka isang weekend magpasama ako para sa aking mga apo. Thank you so very much po. Thank you so much po, Brother June. Salamat ng marami, JR. Thank you, ha. At ang tabayaran po natin, you can communicate with them. Pwede yung tawagan o pwede ka mag-text sa kanila para sa ganun po maging productive at hindi pasyal-pasyal lang, may matututunan ang ating mga apo, ang ating mga anak. Ang ating oras, 10 minuto, bago po mag-alas 11 ng gabi sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Ito po si Brother June Banag until 11 o'clock in the evening. In the fountain, buhat po sa Fontana de Trevi sa Italy. Pansamantala, tayo po'y magpapaalam at sa ngalan po ng ating buong production staff, umaasa ho kami na naging makulay at makabuluhan ang isang oras at kalahati na ating pagsasama. Maraming salamat sa pamagitan po ng pangunguna ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang head ng ating programming and production, Alvin Maanyo, ang operations manager natin, Miss Cherry Baile, producer, Jake Bakud, ang ating technical director ngayong gabi, nagbabalik po si Direk Sheikh Mamaril, ang ating radio studio technician, Rom Ortigas and Florent Christian Canceran, Orad operator Mike Santillan, at ang PA and David operator natin, si Jairi Ann Manipon. Ito po ang inyong lingkod, Brother June Banag, OP, pansamantalang magpapaalam. Hanggang bukas muli, magandang gabi, maraming salamat. Shalom Aleichem.